Meron ako nakitang video dito sa YouTube mga kapatid mula rito sa channel na BRP Sierra Madre. No, at maraming salamat sa mga ganitong uri ng channel na nagpapakita mga kapatid ng ating naratibo sa pagtatanggol sa ating soberanya mga kapatid. Dahil dito makikita ninyo nakipagsagutan mga tol si National Defense o si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro mga tol. Ang sabi rito sa video mga kapatid dito sa description, Clash of Narratives mga kapatid, Philippines versus China at the Seoul Defense Dialogue 2025. Ito yung nangyari nitong nakaraan lang mga tol. Sabi rito at the Seoul Defense Dialogue 2025, Defense Secretary Gilberto Teodoro o Gibo Teodoro Jr. delivered a strong message. Sovereignty and security must stand on international law and unity with allies. Tama naman mga tol. When a Chinese delegate dismissed the arbitral ruling mga tol, no? Ayaw nilang tanggapin talaga itong arbitral ruling na 'to. Painted China as a peace-loving nation. Okay, sige, peace-loving nation, wala tayong problema doon. And attack alliances as Cold War blocs. Teodoro's reply cut sharp. China had the golden opportunity if they had joined the arbitration but they chose not to. Maybe because they feared they might lose. Totoo yun mga kapatid kasi nung nangyaring nagsampa tayo, baka hindi alam to ng marami nagsampa tayo ng kaso doon sa Permanent Court of Arbitration mga tol. Hindi dumalo o hindi nagpadala mga kapatid ang China ng kahit man lang representative. Hindi sila umattend nung hearing. No, natatakot ata sila na matatalo sila, which is yun nga ang nangyari. Natalo nga sila mga tol. Pinawalang bisa dahil wala nga daw basehan mga tol. Etong tawag dito, etong claim ng China na 9-dash line na later on naging 10-dash line. Sabi rito, this was more than words. It was a stand for Filipino dignity, fisher folks safety, OFW protection and peace in our region. From the Battle of Yultong, yun, Battle of Yultong pala mga tol, to the West Philippine Sea, Filipino valor endures across generations. Share this video to show the world alliances protect community sovereignty. O hindi lang natin i-share mga tol, hindi lang natin i-share, bibigyan pa natin to ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Subscribe kayo rito mga tol sa channel na BRP Sierra Madre para sa lahat ng mga Pilipino na talagang alam nyo na, handang ipaglaban ng ating soberanya. Hindi sa pamamagitan ng dahas mga tol, kundi igiit yung ating karapatan sa pamamagitan ng bukas na isipan at hindi magpapadala sa mga peking naratibo mga tol. No? Subscribe kayo rito sa BRP Sierra Madre. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. You had your golden opportunity if you joined the arbitration and you would have told the whole world your position. But you chose not to. Kasi hindi talaga sila umatin. Diba? Meron sana silang oportunidad. Sana umatin kayo ng arbitration. Diba? Ipinaglaban nyo sana yung sinasabi nyong historical rights, historical claim. Diba? Pero mas pinili nilang hindi dumalo, hindi man lang magpadala ng kahit na sinong abogado o kahit representative man lang mga tol. Talagang hindi nila pinansin. Alright, maybe you would have lost. At the Seoul Defense Dialogue 2025, two opposing voices collided. Two opposing voices collided. No? Banggaan ng dalawang mga tol, hindi natin alam kung sino tong mama sa kaliwa mga tol No, basta alam natin ito si Secretary Gibo Teodoro. Ang magiting nating Defense Secretary na talagang nakikita nating ipinaglalaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. One grounded in law and principle. One grounded in law and principle. Isa, no, na nakasalalay sa batas mga tol, nakasalig sa batas at prinsipyo, at ang isa naman ay in denial and distraction. Alam niyo na ako sino yung tinutukoy nito. The other in denial and distraction. This year's dialogue was a global stage for peace and security. For the Philippines, it was proof of being a responsible partner committed to inclusive security. Yeah. For China, it became a platform to reframe its action and undermine our sovereignty. Ginagamit ng China itong mga ganitong pagkakataon, mga tol, para ipakita, iayos mga kapatid, o parang bigyan ng i-justify nila yung kanilang mga agresibong aksyon at para baliwalain o pahinain mga tol ang ating soberanya.
Ginagamit nila yung mga ganyang pagkakataon. It became a platform to reframe its actions and undermine our sovereignty. First of all, China is a peace-loving country. Okay. First of all, China is a peace-loving country. Well, hindi tayo dyan, no? Hindi tayo tutol. Mga tol, sige, karapatan ng kahit na sino man na sabihin nilang ang China is a peace-loving country. Kasi wala naman talaga tayong problema sa bansa itself. Wala tayong problema doon mga tol. Peace-loving country, okay. Diba? Pero mga kapatid, yung mga namumuno, yung CCP, diba? Yun yung ano natin eh. Yun yung problema natin doon eh. China is not a Peace-loving, then why water cannons on the Filipino boats? O hindi naman yan inutos ng China. Ang nag-utos niyan mga tol, yung leader. Yung mga leader nila. warmongering country. Oh, ang sabi pa rito, first of all, China is a peace-loving country and China is not a warmongering country. Oh, hindi daw sila mga kapatid ganong uri ng bansa. Is not a warmongering country. Imagine, look at since the end of the Cold War, how many wars China was involved. Oh, yan tinatanong nila imagine nyo na. Pagkatapos daw ng Cold War, ilang mga gera pa daw ba ang kina-involvean ng China? Wala naman talaga eh. Diba? Kaya nga kung makikita nyo yung mga barko nila, yung mga warship nila, tingnan nyo ang kikinis. Walang mantsa. Walang bakas ng gera. Kasi nga mga kapatid, tulad nga ng lagi natin sinasabi, hindi na sila na-involve sa mga ganung mga bagay. Diba? In the world. You had your golden opportunity if you joined the arbitration and you would have told the whole world your position, but you chose not to. All right. Maybe you would have lost. Maybe you would have lost. Thank you, Secretary Taylor. Very insightful presentation. China tried to paint alliances as militarization. China, ano sabi? Very insightful presentation. China tried to paint alliances as militarization. Yun yung gusto nilang palabasin. Kinukulayan nila mga tol, yung pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa. Like for example, Australia, Canada, di ba nitong nakaraan nagsagawa tayo ng multilateral maritime cooperative activities. Diba? Nitong nakaraan din naman kasakasama natin sa ngayon kasakasama natin ng US at saka Japan sa maritime drill. Yung mga ginagawang yan ng Pilipinas mga tol, kinukulayan nila yan at nilalagyan nila ng naratibo na ang ginagawa daw ng Pilipinas mga tol is nagpo-provoke ng gulo. Kaya nga ang tawag nila sa atin is troublemaker. Nagyayaya daw tayo ng mga superpower na country para daw guluhin, pahinain ang kapayapaan dito sa karagatang ito. Which is alam naman nating hindi. Dahil unang-una mga tol, nasa labas tayo ng teritoryo nila. Nandirito tayo sa loob ng ating exclusive economic zone. Bahala sila kung ayaw nilang kilalanin. Pero yun ang pagkakakilala natin mga tol. At yun din ang kinikilala ng maraming bansa, lalong-lalo na ng international law. Diba? Nasa loob tayo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ikaw ba may pakialam ka sa kung anong ginagawa ng kapitbahay mo sa sarili niyang bakuran? Dapat wala. Kasi bakuran niya yun. So ngayon mga tol, etong ginagawa ng China sa lahat na lang ng bagay, paglalagay natin ng mga military assets, di ba? Pag gusto nating bumili ng mga ganitong klaseng assets, lahat yan pinapakialaman nila. Yung sasagawa natin ng mga multilateral maritime cooperative activity, pinapakialaman nila na as if naman na hindi nila ginagawa, di ba? Ginagawa rin nila yung kasama ang Russia, kasama ang yung mga kaalyado nilang bansa, di ba? Ginagawa din nila yun eh. Pero sa atin mga tol, kinukulayan na nila yan ng ibang kahulugan. Yun ang problema. Tried to paint alliances as militarization, but for Filipinos, alliances mean safer seas for fisherfolk. Yeah. Stronger protection for OFWs. Tama, 'di ba? Yung pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa, syempre, kaibigan natin tong ibang bansang to, 'di ba? Para din sa kapayapaan dito sa ating karagatan at the same time para mapangalagaan yung ating mga kababayan, yung ating mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho sa mga bansang 'yon. Like for example, Canada. Ang daming mga Pilipino diyan. Australia, ganun din mga tol. US, ganun din. Actually, ang Pilipino kalat sa buong mundo. Even China, meron tayong mga kababayan doon mga tol. Diba? Meron tayong mga doon, kababayan na nagtatrabaho doon. Hong Kong, diba? Taiwan, ang dami. And dignity for every community.
The Japan-Philippines Mutual Access Agreement strengthens training and defense, not to provoke, but to protect. Yan, isa pa. Dahil nga sa pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa, yung mga superpower country mga tol, marami din tayong natututunan sa kanila. At naibabahagi din nila sa atin, sa ating mga sundalo, yung mga modernong kagamitan, yung mga modernong kaalaman, pangapagsasanay, di ba? Yun yung mga nakukuha natin. Meron tayong mga natututunan. Hindi para i-provoke sila. Yun lang naman din na kasi ang ibinibintang sa atin ng China eh. Pero ang totoo mga tol, pinoprotektahan lang natin kung ano yung atin. Yun yung totoo. The world saw the difference. The world saw the difference. So nakikita ng buong mundo mga tol ang kaibahan nung ibinibintang sa atin ng China sa totoong nangyayari. China's words aimed to deflect and divide. Tama. The Philippines stood firm, anchored on law, history, Story. and unity with Unity with allies. allies. From Yultong to the West Philippine Sea, Filipino valor endures across generations. Alliances protect communities, not escalate conflict. Yeah. Stand with the Philippines. Share this message. Diba? Ito mga kapatid ang buong katotohanan na dapat alam nating lahat. Hindi tayo nakikipag-away sa kanila. Hindi natin sila inaaway. Magkaiba kasi mga kapatid yung ipinaglalaban mo yung karapatan mo doon sa nakikipag-away ka na talaga. Diba? Kung halimbawa meron kang lupa, meron kang titulo, meron kang karapatan sa lupain na yan at merong gustong umangkin, diba? Ipaglalaban mo yan. Gagamit ka ng mga legal na pamamaraan. Diba? Kukuha ka mga kapatid ng mga magtatanggol sa'yo. Susuportahan mo. Kung mahina ka, kukuha ka ng mga malalakas na poprotekta sa'yo para maprotektahan mo din mga tol yung iyong nasasakupan. So ganun din naman sa ating bansa eh. Pero syempre, pinaka-importante mga tol, dito sa Pilipinas, ito yung pundasyon ng ating bansa, tayong mga mamamayan dito. Dapat iisa mga kapatid ang ating isip, iisa ang ating puso. Diba? Hindi tayo pwedeng maghati-hati o mag-divide dito sa ating bansa dahil nga sa mga usaping politika na ginagamit ngayon ng mga oportunista mga tol. Pagkakataon na kasi nila yun eh, for personal gain. Nakahanap na sila ng butas. Do alam naman natin mga tol, hindi naman bago ang korupsyon dito sa ating bansa. Kahit noon pa, di ba, as early as kung kailan hanggang kailan mo naaalala na nagkaisip ka, may korupsyon na, hindi lang ngayon. Pero syempre ngayon mga kapatid, dahil nga mas tumitindi ang baha, mas tumitindi ang kalamidad, mas lalong na-expose etong mga kurakot dito na ngayon ang gumagalit sa mga Pilipino na yan naman ang ginagamit na oportunidad mga tol para magkawatak-watak tayong lahat. Sinong makikinabang? Siyempre yung mga may gustong magulo at saka siyempre yung mga bansang gustong manakop sa atin. So ingat tayong lahat mga kababayan sa lahat ng ating pinapakinggan at sa mga bugso ng ating damdamin. Matutong mag-isip. At the end of the day mga tol, hindi gobyerno ang mag-aahon sa'yo. Ikaw din mismo. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.